Good day, magandang araw everyone. This is Jam with Mike, the Insanity Comedy Podcast brought to you by Insanity and Tier 1. My name is Jam. I'm Mike at kami ang mga comics ng Insanity. Explain mo nga, Jam, kung anong Insanity. Alright, so Insanity Inc. is one of the premier stand-up comedy groups here sa Philippines. We do live stand-up comedy shows across the metro and all parts of the Philippines. And yun nga, we're now doing a podcast. Ano ba yung stand-up comedy? Ano ba to? Tutorial ba to? Para sa mga hindi nakakanood ng stand-up comedy, ano ba yan? Nakaraan ba yan? Ha? Sigurado ko ba? Okay, fine. Well, stand-up comedy, it's, stand-up comedy, if you know Jokoy, if you know Bill Burr, if you know, pretty much this is the US-based, stand-up comedy scene. We have Philippine stand-up comics now, and Insanity is one of the stand-up comedy groups now here in the Philippines, along with, banggatin na natin yung ating mga group mates, ang Comedy Manila. We have Comedy Crew. Those are, marami ng grupo, and Insanity is one of the, Ilan ba tayo sa Insanity? Sa 20 plus na, no? Ba't parang ako ini-interview? Host tayo parang ang awkward mo pare. Parang explain lang natin kung ano. Parang nahirapan ka pag di ka nakasandal, no? Parang nung simula nung pinatayo ka nung ha? Ilan tayo sa Insanity? Hindi ko na mabilang. Basta more than 20 plus tayo doon na members. And, anyways, attorney, director, ibang may tambay. Tambay kasi dyan. Paano ka ba kumikita? Paano nagkapera? Hindi ko rin alam pare, hindi ko alam. Minsan, bili lang fishball, wala aming may trabaho ng tambay yun. Oo, talaga. Hindi mo alam kung tapos ka na. Saan ka banda tumatambay? Doon lang sa pare, bago tayo lumayo ha. Actually, meron tayong guest for today. Baka kanina ba siya nainip dyan? Meron. She's one of the semi-finalists ng Kaloka Like ng Showtime and ng Showtime. Grabe, no? Kaloka Like, ibig sabihin may kamukha ko. But parang tumatanga ka talaga. And she's also a fitness coach. Please welcome Miss Irene. Paalam pa ka naman dyan. Hi Miss Irene. Magandang araw. Mga nanonood sa atin. Hi, sa mga nanonood dyan lang kayo. Tapusin nyo to. Parang nag-uutos. Papasok sa It's Showtime. Last time kasi nag-guest din ako sa kay Sir Mark Logan. Siya po siya akin. Sabi niya, kamukha mo talaga. Dapat as fitness, talaga yung topic namin. Pero after nun, sabi niya, more on Catherine Bernardo na. Try mo kaya sumali. Sumali ako. Ako naman to naniwala sa sarili. Feeling. Mahirap din yun makapasok sa ganyan. Question, Mark Logan as in Mark Logan yung nasa yung ano yung segment ni Mark Logan? Sa ano din yun? Hindi, nag-ano lang din yun ng mga memes saka ng mga mga viral segments lang din yung ayun nga, anyway. Nakakatuwa na may naniniwala sa Gym din ako dun sa gym instructor ba si Miss Irene? Hindi. Nakikita ko lang siya dun. Tapos parang may kamukha to. Hindi ko lang alam kung sino. So, ang gusto mo sabihin, Mike, simula pa lang talagang nakita mo na si Miss Irene, alam mo or na-realize mo kaagad na kawig niya, si KB? Hindi ko alam parang may kamukha siya. Pero hindi ko alam kung hindi sumagi sa isip mo si Catherine. Si Pikachu, di ba? Medyo maganda-ganda ka din nun. Lalapitan nga sana kita kaso di ko alam ano. Bakit ngayon hindi na? Ba't ang awkward mo naman? Siyempre kung lalapitan mo yung coach sa gym, magtatanong ka about, di ba? Kung anong gagawin, kung papaturo ka, mga ganun. Yun naman ang usapan sa gym Kala ko sa UCR. Ito, bakit mahirap mag-stick sa gym? Sa gym class. Bakit? Pero magaling magplano ng cheat day. Ha?
bakit mahirap mag-stick sa gym plans than kaysa sa cheat day. Yan. Sa kasi, sa gym kasi, Sorry. Sige, go. Say. sa gym kasi, kapag mag-gym plans ka, napakahirap talaga. Iisipin mo pala, gym plans. Nakakatamad na, di ba? Lalo na kapag walang mag-guide sa'yo, ganyan. Pero pag gym plans kasi, tatlo kasi yan eh. Sasamahan mo ng effort, consistency, disiplina. Tatlo agad. So parang gym plans, ang dami naman. Pero kapag cheat day, reward agad sa sarili. Pagod ako sa work. Parang, ano ba kailangan kong gawin? Kakain agad. Wala nang iisipin pang iba. So cheat day talaga yung mas pinipili. Or mas madali. Pero kasi kapag gym plan, yan ang dami. Ang hirap, di ba? So, balance lang. Disiplina, tsaka effort. Nakikinig ka ba? Ano consistency? Ha? Ano? Tapos kasi gagawin mo, like, yun na yung priority mo, yun na yung gagawin mo daily. Alam mo, Irene, wag mong pinapatulan doon si Mike. Nagtatanga-tanga lang to. Hindi ko. Gusto ko yung dumbbell dito. Minsan pag nag-gym to, pahirapan mo ng konti, bigyan mo ng... Magandang time mag-gym. Umaga, tanghali, o madaling araw. Well, prepare talaga. Mas healthy talaga is morning. Pero syempre tayo mga Pilipino, very hardworking. Kahit gabi, di ba, nagtatrabaho tayo. So, madaling araw. So, wala lang time para morning talaga. Minsan pahinga na yung morning eh. Iba-iba yung oras ng work natin. Ay, eksakto. So, kung ano na lang talaga yung prepare na tayo. Saka, hindi, sorry. Hindi, sasabihin ko lang na, Ay, mag-away ako. hindi ba kami nag-away. Parang gusto ko lang isingit na, dahil nga, ang, iba't iba nga yung trabaho, may mga morning shift, may night shift, may mid shift. Nasa sayo kung kailan ka mag-gym, kung nasaan yung free time mo, yun lang talagang Pero pinaka-better talaga is morning. Ako nag-go after work sa akin ng weekend. Pero sabi ko nga, syempre masisipag tayo ng mga Pinoy. Iba-ibang work na yung, ibang oras na yung inaano natin. So kung ano na lang prepare na tayo. Ikaw, Jam, nag-gym ka ba? Mukha ba? Obvious naman na hindi, di ba? Ano sinasabi mo? Hindi, pero may Irene, may friend din ako na gym instructor. Sabi niya, mas okay mag-weights. May friend ka. Meron. Mas okay mag-weights kaysa mag-cardio or ano. Kasi pag tumatanda ka na, parang yung mga joints mo medyo, so prone to injury ka. Parang kahit yung mga NBA players, nakikita mo, lagi may ACL, lagi may back injury. Kasi puro sila cardio, takbo yun eh. Ngayon yung weights or weight training, stationary, tapos... Kasi pa ba yung may gout? Yeah, oo, Kasi si sakain Jam yun. may gout. Yeah, sakain yun. Kailangan mo talaga mag-rest. Maisingit mo lang no? May gout ako, oo. Pero may medicine na sa gout, okay? Saka, yun nga, iwas ka lang sa... Balance diet. Iwas ka lang sa red meats, mga ganun. Alcohol. So yun nga sabi mo kanina, yung better yung weights than cardio. Well, depende din. Kasi yung cardio, good talaga siya for the heart. Conditioning, kailangan mong sabayan na weights. So may cardio din, then may weight din. Ayun. Wag ka lang mag-focus sa isa. Tama naman. Focus sa isa. Tama si Miss Irene dun. Wala nang gawin. So, yun nga, speaking, dahil nandito naman si Miss Irene, curious lang din ako, any particular stuff na nangyari sa gym, yung medyo nakakaaliw ba yung pag nangyayari sa gym, parang it's either na aasar ka, natatawa ka na lang. I mean, I'm sure may mga ganung, kasi hindi ako, personally, hindi ako nag-gym. Eto, ewan ko na kung madalas pa mag-gym to. Yeah. So, anything na you usually encounter sa gym na, yun nga, would be funny, Siguro sa cheat day. Actually kasi minsan dati kasi mainitin yung ulo ko. Sabi, cheat day ako, coach. Everyday na yan, cheat day. Kaya ngayon, lagi ako nag-date sa cheat day. Ngayon pupunta sila sa gym. Coach, cheat day ko ngayon. Paano ka naging cheat day? Dumaan lang siya sa gym para mag-picture. Yun pala yung cheat day. Hindi na sa food. Sabi ko, nasanay ka na puro cheat day yung meal. Lagi ako nagtitry. Now, nag-picture lang siya. Diba, buti hindi nakaka-stress yung ganun, no? Pag ganun, dinagdagan mo yung fee nila pagka, yung nakaka-stress na... Medyo wala masyadong nag-gym ngayon, no? Ngayon November. Start na January uli yan. Tamang New Year's resolution uli yan.
March, December, hindi hirap mag-diet. Sarap kumain ng December. May Christmas party pa, iba-iba. Tama. Isahan na lang, no. Kakain na ako ngayon. Cheat day, cheat month. Tapos, January, yun nga, new me, new year, new me. Ganun. Bagong annual membership ulit sa Fitness First. Kalabit chok. Ay, sorry. May bala ka bang mag-gym? Ako? Seryoso, wala. Bakit? Hindi ko lang trip. Parang Mabilis mamatay yung hindi nag-gym. ganun ba? Masagasaan ka lang dyan mamaya eh. Nakamotor ka pa. Alam mo namang tanga ka magmotor, di ba? Ganun gym mo, paglabas mo. Masagasaan ka. Darating din yung panahon na mapupustahan mo din yung Ganito. Mag-gym ako or magsisimula ako mag-live healthy kapag malapit na mag-zombie apocalypse. Alam mo yung mga gano'n. Pag kailangan mo na ng physical fitness para mabuhay. Kasi ngayon, kaya ko pa. enjoy pa, enjoy. Alam mo ba ito si Jam, magaling mag-joke. Joke nga. Joke ako? Stand up yung hindi. Pero iba yung format natin today. Nagpa-podcast tayo eh. So, patawanin ko si Irene. Walang kilit. Panoorin mo si Jam. Mukha, May siyang joke. Dali. Pag napatawa mo si Irene, ano na yan? Magaling ka na. Sige na. mukha naman siya masaya. Kailangan mo talaga siya patawanin. Ha? Sample. Ano pare? Patikin kami ng ng joke mo. Dali, go. Alam mo, simula nung simula nung nagkaroon tayo ng professional setup, parang awkward ka na yun. Sige na, pakita mo si Irene. Fightan. Pwede ba yun? Hindi kasi di ba, nakapanood ka na ba ng stand-up comedy show? Pero matagal na. Anong bar to? Kung naalala mo ba? Ano ba to comedy bar ni na? It's either kina Vice yan, kina Alan Kay, Clowns do, yung mga ganon, di ba? Hindi, I mean, usually, yun nga, stand-up comedy, it's a bit different na. Pero, yun nga, it's the same purpose, di ba? Ipapakita, hindi ba sasalita mo? Hindi, pero awkward talaga nung gusto mong gawin. Sige na, Jam. Isa lang. Parang, parang ang teacher, tapos nagipag one-on-one session ka sa Okay, ready. Sige. Alam mo, ayoko talaga, pero sige, Coach Irene, sige, anong, wait na, Ano sabi? ito na, Coach Irene, anong bird ang nagtitinda ng bra? Ano? Avon. Ay, natawa si Ibon. Galing nga, natawa si Irene. Parang pinaplastic ako. Pero natawa ka talaga. Hindi. kaya nga hindi na ako nag-stand up comedy, kaya kami nagka-podcast na lang. Pansin mo ba? Actually, Nag-noted yan. Parang may pang joke ka. Ano lang yun, one-liner lang yun. May iba't ibang klase ng stand-up comedy sa ibang style. Yung kanina, one-liner yun. Ito naman, papakita ni Jam. May two-line na yun. ano, parang hindi ko naman trip mo talaga. Sige, sige, Miss Irene, sige, anong fish ang hindi nakakalakad? Ano? Fish fillet. Wala naman pa talaga yung fish, di ba? Ay, natawa lang naman si Irene. Iba na talaga, Jam. Medyo nakikinig ka ngayon. Ay, Tyler din yun eh. alam ko naman walang pa fish Irene, ikaw talaga. May tanong ka, Hindi totoo yung ano, no? Okay. Sige. Sige. Anong bird? Anong bird ang hindi nakakalakad? Chicken fillet. Ano po na ng party ko. Okay na. Funny. Sorry. Magaling ko si Jam. Bukod sa nagsiset siya ng 5 minutes na stand-up talaga.
Nag-host din yun. Nag-host na lang ako madalas kasi yun nga. Para lang cute lang. Cute. Nakakausap niyo yung mga audience. Kaya guys, kailangan niyo ng host. Tapos, gusto niyo walang bayad. Sigurado ako magpo-promote na tayo dito. Oo nga, alam mo, nagpo-podcast tayo. Ay, di ko rin alam bakit ka nagpo-promote sa gitna ng podcast. Anyways, ayun nga, Miss Irene, balik tayo. Pag-usapan naman natin yung yung nangyari sa Caloocan. Umabot siya sa top 75, tama? Yeah, 30. Umabot sa 30. Lapit mo ni, pero ang kasi mabigat din ng kalaban. So, di ba? Sobrang gagaling nila. Tsaka kamukha talaga nila. Talented sila. So, dun pa lang sa 30, hindi ko na nakikita yung sarili ko na. Tingin mo, sino yung magka-champion ko? Si Ariana Grande, si Bruno Mars. Tapos, si Casey Tambino. Pero nangyari kasi, si Casey yung kasi sobrang galing niya that day. A-game siya nun, A-game siya. Pero narinig ko na din nag-sample yung Bruno Mars. Ang lapit din. Ang galing. Galing niya talaga. Sobrang galing niya. Kaya mahirap magkano. Pero kung tingin mo, kung nakapasok ka pa sa finals, Hindi, seryoso. Ganito, kung si Miss Irene kaya niyang umiyak on the spot, tapos kuwari may ka-eksena ka, gagayahin niyo lang sa Hello, Love, Goodbye or kung ano man. Kung na-pull up mo, may laban ka dun, seryoso. Kasi ang hirap umiyak ka, sasayaw ka bigla. Oo, di ba? Ang hirap ka ba sa'yo yung pag naglalakad ka sa mall, may lalapit sa'yo, tapos, uy, kumuha mo siya Oo, lalo na pag naka-shade. Tapos nag-try ako niyan dati, parang sila coach, bodyguard ko. Kumari ako. Gets ko naman. Yung setup na marami, may entourage ka sa tabi. Bounce. Bar? Entourage naman kasi. Oh my God. May nagpipicture kami kinuha. Pa-picture po ba? Oh, sure. Tapos pag may lalapit na sabi ko, hindi po ako secret chief. Dumating na yung point na pinagkagin? Sa sa unang ulit na kasi akala, kumukha din kasi niya, kumukha talaga niya. So, dalawa kayo nandun, akala nila promo nung bagong movie, no? Movie nila, gabi nun, papalap. Kaya nga, so akala nila, nagpo-promo nga kayo nung, nagpo-promote. Namatay daw yung bida sa ulit. Huwag ka may nanonood. Uy, wag kang spoiler. May nanonood ng podcast na to. Taka talaga ang puta. Ano ba? Daw nga daw. Kahit na babash ka. First episode pa lang, dayong basher ka agad. Ka ng... Bakit gano'n? Hindi, pero yun nga, gets ko naman na pagka may kasama kang entourage tapos may nagpipicture, obviously assume na ibang tao, kasi nga kahawig mo talaga, so gets ko naman. Pag nakapikit. Kamusta yung di ba nakasama mo sila Rice Ganda, kamusta naman sila? Oo, yun naman actually itong nalaman nila na natalo ko, parang marami pang chance, parang group ka lang, try mo lang mag-post, manhin mo yung social media mo. Kasi the rest of mga nasa Caloocan, mga vlogger na talaga sila. Totoo. Ako hindi talaga ako nagpo-post. Kasi sino yung balak mong gayahin ulit? Si Rosmar. Si Rosmar yung isang din. May Nasmin ba yun? Sino pa? Pero Kylie Macab. kailangan magpalit ng kasi based dyan sa mga basher nung nabasa ko. Ang kamukha ko si Ate Rosmar. So why not? Ang ganda-ganda niya Ate Rosmar. Wag kang pero hindi dapat talaga nakikinig sa ganun. For lang. I'm sure, good ang feedback pero pag talagang, alam mo yung galing sa username na pangit mama mo 005, alam mo yun, parang hindi ka makikinig Actually, dami ako. Di ba? Sa mga film. Meron, pero ngayon, parang ang hirap kasi pagsabay yung work, tapos 12 hours na sa work. Kasi pagsasabay yung ang hirap niya actually. Well, feeling ko pagka nagkaroon ng opportunity, let's say, di ba, full-time ka sa, sa coaching, sa gym,
pag nagkaroon ka ng opportunity to transition yun nga sa entertainment industry, I'm sure you'll decide to do it. I think kasi feeling ko sawa ka nang magtuturo sa mga matitigas ang ulo. Kasi yung reklamo mo kanina parang obvious na obvious yung puro cheat day, ang tataba nyo ng mga ganun. Paano pag ninigyan mo ni Daniel? Daniel, Padilla. Mang Daniel. Mang Daniel yung ano. Daniel o Magkanor? Yung ay patay na si Mang Kanor Hindi ka updated, patay na si Mang Kanor. Patay na ba? Isa pa to, patay na si Mang Kanor. Tas hindi nyo kilala pareho. Narinig ko lang. Anyways, patay na si Mang Kanor. Rest in... Hindi. Narinig ko nga. I'm sure narinig niya yung reference. So. Mga client din kasi ako na. Sikat pala yung nanonood ng porn. Papabas na lang. Wala. Adults naman tayo dito. I'm sure normal naman Diyan talaga mo nanonood. Hindi mo tanongin. Hindi naman. Yung everyday pa rin. Anong inuuna mo? Ano? Isa manonood ng porn. Actually, hindi na ako nagigising ng breakfast, tanghali na ako nagigising, so lunchtime na. Gising mayaman ka eh. Ikaw ay may mga naalala ka bang paggising mo, may isip mo agad na hindi. Hindi din talaga ako nag-TV. Parang that segment lang talaga. Kasi ilalok pa rin naman yung sarili ko. Ang hirap kasi pag gagayahin mo talaga siya ng full. Parang Tsaka, di talaga ako nanonood ng movie. Pero dahil sa kanya, nakanood ako ng movie. First time na nanonood ako ng Hello Love Goodbye. Before pa, 2019. Yan yung first tap ako talaga sa sinihan. Oh? 2019 ka lang nakapanood ng sine? I mean, since childhood tong pinag-uusapan natin, From busy kasi ako even before. Kasi, ako working student. Idol mo talaga siya? Naging idol ko siya nung bago lockdown. So sabi nila, kamukha mo kasi yan. So, idol ko lang siya nung sa Rewind mo. Sa Rewind? Si Marian yun eh. Ito naman Pinag-betting ko lang kung alam. Pwede pa bang magpalit ng co-host pag ganito kaaga? First episode pa lang naman eh. Marami pa akong pwede palit dito. Pwede pa siguro, no? Kasi ba magalit yung boss ng baka magalit si Boss Dex, alam mo yun. Ang tanga naman na ito. Lilinayin ko lang, nagpapatawa lang to. Kilala niyo yung mga... Baka kasi isipin nila, tanga ka talaga eh. Ano mo yun? Yun nga kaya, yun ang gusto ko tanongin sa kanya kanina. Nakakagulat yung yung 2019 ka lang first time manood ng movie. Di ba? Sa mga TV yan, may time naman manood. I'm sure sa TV kasi nagpapalabas ng movie sa TV. Pero iba yung cinema experience kasi kapag yun. Kailan ka ulit nanood ng sine? Last? Ito na nung 2 weeks ago sa kanya. Yun pa rin. Yung sequel. Ako? Di ba pag senior, free ka lang yun? Patanga talaga yung jokes mo. Hindi pa ako senior. Okay. Last kong pinanood, Deadpool and Wolverine. Maganda daw. Di ba? Nanonood ka mag-isa sa sine? Oo naman. Pag maganda yung palabas. Buti hindi ka, nagkakama lang. Molester, no? May iba tayo. Sino kasama mo nanonood noong 2019? Walang kaso, mag-solo manood ng movie. Wala. Ay, naku, nag-announce ka pa dito. Ang dami. Maraming maghahabol siya pag... 4 years na. Ayan. Wala nanliligaw sa'yo? May nanliligaw. May nagugustuhan ako. Ano ba siya? Dota 2 player. Naku! Nandito tayo sa opisina ng Blacklist. Crush na. Professional Dota 2 player to. Alam mo kung anong team? Pwedeng banggitin yung team? Hindi to Blacklist. Blacklist ba to? Hindi ko alam. Parang kakanood ko lang Hala ka. sa kanya. Hindi to. So, hindi mo maalala yung name ng team? Banggitin mo. Pwede. Hindi Blacklist. Kukoy's team siya eh. Kukoys!
Diyos ko! Sino doon? Oo, kilala. I mean, nanonood din ako na, no? Sa, kilala ng mga tao dito sa i-cheesebox na natin para nakakatawa. So, hindi, teka lang ha. Si Kuko hindi pwede. May asawa to ha. Okay. Teka lang. O, sino bang wala asawa dun? Gabi. May asawa ba si Gabi? Walang, hindi rin si Gabi. Sino yung ano, mid laner? Ha? Hindi si Abed, kalilipat lang ni Abed eh. Yung nandito, yung nasa ano, taga Cebu. Natsumi? Hindi, yung kasama lagi ni Kuko. Ay, hindi, may girlfriend yun eh. Sorry, si ano. Tapos, binasted mo. Hindi, crush ko nga siya. Crush mo. Subukan niya akong basta doon eh, headlock ko siya. May headlock talaga siya. So, sino? Hindi ko maalala eh. Hindi ko, pero... Nagpaparamdam. Yeah, kami lang, siya lang na kinakausap ko. Ewan ko kung ako na kinakausap niya. Sinechat ka gano'n. Nag-uusap kami. Sinisingin mo. Oo, siya lang nire-reply ko. Oh, yun naman pala. Ba't anong nangyari? Ang hina naman nun. Dota ng Dota kasi. Si Dota eh, no? Ha? Minsan mag-love live kayo mga professional players, ha? Oh, narinig mo na yun? Pili ko naman siya, Dota. Ay, di. Narinig mo na yung song na yun? May song na yun eh. Ang pinili pero nagdodota pa din siya. Trabaho niya kasi yun. Kumikita din pala yun. Isa ka pa eh. Nandito tayo sa opisina ng Tier 1. Ano ba sabi mo? Dalawa teams dito. May team na ML to, may team ng ano ba? Professional. Ang kulit. Hindi ko makakilala eh. Sorry. Workaholic kasi. Parang taka talaga ng co-host ko. Hindi ko alam bakit. Yung Dota po. Oo. Di ba nandun sila Sanki? Old school. Oo. Okay lang naman, hindi naman tayo pare-pareho ng interest. Interesting lang. Oh, yun nga. Hindi ko pa alam pa rin talaga. Pero hanggang ngayon, sino to kasi? Papupuntahin natin next episode yung naligaw dito kayo. Kasama ka? Kasama talaga ako. Pero magdodota siya doon. Bakit siya magdodota? I-headlock ko talaga siya doon. Sino to? Bisaya to? Hindi. Oh, hindi. Cavite. Ano? You're feeling di Headlock. Hindi ko mag-get yung instruction sa akin. Sorry. Hindi, sige sabihin mo pangalan ako ba? Bakit ikaw? Sabi kung i-headlock mo daw yung manliligaw mo, pakita mo daw sa amin sa ulo ni Mike kung anong gagawin. May headlock ko siya pag may iba siyang crush. Feeling ko malakas din yung arm strength na to ni Irene. Feeling ko mapipi. Paul. Sinong i-headlock ko? Hindi. Ito wala ako leg eh. Dito. Gusto ko yan. Sige na. I-headlock talaga. Actually, lamang pa si Mike doon pag na-headlock siya. So, hindi na. Wag na. Ha? Cute. Parang ako lang. Mas cute siya. Curious tuloy ako, taga Cavite. Daming taga Cavite. Ano to, taga Lupon? Tibak eh. Diyos ko. Oo, nanonood ako. Nag-player ako. Hindi na rin. Natabad na rin ako. Pero I watch the tournament. So, kilala ko din yung mga players. And interested ako kung sino ligaw ko kasi medyo tanga siya. Gusto ko siya pagalitan. Saan mo siya nakilala? Sa i-date ni Kuko. Parang may date. Parang siya. Chat sila ng date. Speed dating mga ganyan. Sa online lang, sa Discord. Boss ko, sino yung nito? Sino yung ligaw dito? Ba't parang paano kami pa-heads up kami. Tapos invite na rin namin kung sino man yun. Maano man lang, magisa man lang. Parang mali eh. Sino? Paano kung niyaya namin siya tapos tinanggi niya na edi double headlock na yun. Di ba na yun? So, gusto niya nang di makauwi. may proof ka naman eh. Nakakaliw naman to. May Dota play mo. I-screenshot ko rin naman. Post natin dito kung paano siya dumiskarte man ligaw, no? Pag napanood niya doon, bakit i-delete niya Hindi. Ba't naman? Magagalit na talaga ako kung sino yun. Baka kasi may jowa na siya. Banggitin mo, initial. Name niya si Cooks. Si Cox! Bakit galit ka? Hindi, kilala ko. Okay lang. Pause for Cox? Pause for Cox?
Poste Cox. Cox to KOKZ to eh, di ba? Tama ba? Baka wala na. Oh, basta yun. Walang girlfriend yun. Subukan nila. So, Malapot. hindi anyways, pag ano, Boss Cox, daan ka dito pag nag-air to, tapos tayo na mag-usap. Alam mo, Boss Cox, sabihin lang natin, Boss Cox, habang maaga, kasi pa-ups pa lang to si Coach Irene, alam mo yun, kaalabas lang niya sa TV. That game pa lang, didiskarte ka lang matindi, kasi marami kang makakaaway dito, Boss Cox. Hindi kasi, mali, ikaw na, Sabay kami. oh, di ba? Tinan mo, ikaw na inaaya ng quality time. Parang mali talaga na. Hindi, layo kasi namin. Antipolo ako, tapos siya ako dito. Pero, Pero, siguro once a month. I mean, yung guy na yung mag-a-adjust pag ganun. Kasi yun nga, yun naman ang panliligaw, di ba? So, Kasi kami busy. Paano Kahit kung ano, ikaw na lang manligaw sa Ako nga yata naliligaw. Pero mo. tama mo ko. parang gusto ko makita gusto ko makita yung picture ni Cox. Hindi ko maalala. Ito yung may bigote yata ito eh. Before yata may ako naman. Alam mo, hindi ko maano na ako na. Hindi naman siguro siya magagalit. Ba't naman? Hindi, feeling ko naman hindi siya magagalit na yun nga, napag-uusapan lang. Kung lalaki ka, tapos dapat maging proud ka kung talagang Oo nga. mention ka dito. Alam mo, Boss Cox, maganda naman yung taste mo kasi napaka-pretty naman ni Coach Irene, di ba? Maraming gusto sa'yo, di ba? Pero ayoko sa gym, parang kapatid ko kasi sa gym. Oo nga, gets ko yun. Yung parang mahirap mag-shota ng taga-opisina kasi, alam mo, Araw-araw mo siya makikita. May pag nag-away kayo, parang ganyan. Pero ayoko talaga sa gym, mga kapatid. Kaya hindi talaga ako may ganyan ng boyfriend. Ano mo ko nakita sa gym? Anong first impression mo? Sabi ko talaga, kala ko bakla. Sinabi ko yun sa'yo kanina. Yung parang na-realize, nung nag-usap ko, lalaki ka pala. Sabi ko sa kanya. Hindi malakas yung aura mo na ano, wala kang BDE pare, wala kang big dick energy. Kumbaga ano ka, fem ka fem. Kasi ano amoy 2 years na yung magkasama sa gym. Tapos ngayon ko lang na-find out na lalaki. Mukha siyang paminta. Alam ko lang kung bakit. Kasi sinabi mo, lagi to sumasama sa sa Zumba. Sa Zumba class siya tumatambay. Isipin mo, Boy, bakit ba? men, Tapos sa yoga siya lang mag-isa na. di ba? Di mo alam kung nagmamanyak doon talaga. Doon pa siya sa dulo. Ha? Di ba parang, Kasi maganda sa katawan yun. oo, pero, I mean, napaka-feminine nung napili mong workout. Ba't nakalagay ba? Zumba. Wala namang Tapos gana. na nagkakakuha sa kanya. Tiyatanong. Pogi, tinatanong. Sabi ko, hala, bakla yun. Tapos, pinagkakalat mo na bakla siya. Hindi naman nagtatanong. Ngayon, sabi ko, bakla ka kasi. Baka makawawa sila. Ganun. Say. Pero, Ba't parang masaya ka na? Tanga ka ba? sinabi ko, pero ngayon ko lalaki ka pala. Kasi sabi ko sa kanya, lalaki ko pala, sorry. Akala ko sa gym ako lang. Hindi kasi, Na-spread out ko kasi. hindi pero yun nga pag feminine, feeling ko yun nga, tingin ko dahil nakita mo sa kanya, medyo feminine yung energy niya. Tapos, nasa Zumba class siya. Alam mo yun, nagigets kita kung bakit. Hataw. Ha? Yung talagang, yung step siya. Kembot talaga. Sabi ko, bakit ba ito kakalaban? Parang nadaganan na yung ano ko dito. High school sumasayaw ako. Tapos pag water na yung kanta, talagang make me Oo nga. Public pa yun. Gusto ko na-update ako sa mga bagong sayaw eh. Alam ko na nagturo ko ng hip-hop. First time, 2019-2021. Kasama ka doon. Ikaw yung lalaki lang. First time. Diba? Nag-hip hop class ka din mo sa Zumba. Nasa ko before. Ngayon hindi na. Ano, pabibili. Pre, parang nagulat ako sa mga revelasyon ni Coach Irene na bakla ka sa gym. Sorry. Sorry. 2 years, grabe. Akala ko naman, nagkakagusto na kayo sa akin. Pep, Wala yung iniisip mo. feeling ko may ganun diskarte din yung parang mukha kang Mysterious hindi yung mukha kang hindi ka intimidating, yung mukha kang hindi mukha kang harmless, yung nga yung borderline bakla ka tapos totropahin mo yung mga girls. Yeah, friends niya puro girls. Di ba? Yun ang balak niya, totropahin niya yung mga girls. Tapos kapag pagka best friend na sila,
saka na siya mamimili kung sinililigawan niya. Ang madami. Ang problema niya, Pangit siya. bukod doon, piniprenzone siya lagi. So, Kasi ako, hindi naman yun yung target ko eh. Shotahin, jowahin ko lahat. oh. Hindi ako ganun. Gusto ko marami ng best friend. Kasi tatakbo ko. Alam mo, pag ganyan, dapat kayo mag-usap ni Cox. Parang pareho talaga kayong diskarte, no? Hindi good. Nakakatuwa naman. Pero may bala ka naman bro. Sa dami ngayon, parang nag-pressure na ako sa... Ba't tumay na? May maliligaw nga si Cox nga. Huwag mo ano yun. Baka magalit si Cox. I-invite natin si Cox dito. Ano option na? Ibang lalaki? Hindi, kaya ito. Ay, kasi ako na ano lang. Sige. Ay, hindi. Sige, go lang muna. Kahit manliligaw kahit isa. Gusto mo, may manliligaw. Isa lang din. Ay, ang i-suggest ko sana, para kabahan ng konti, di ba, meron kang guy in mind na you kinda like the guy na. Tas yun nga, nanliligaw na naman siya and everything. Para kabahan lang yung guy na mag-move forward. 'Di ba? Parang mag-entertain ka man lang ng para lang kabahan man siya. Uy. Teka lang, parang ma-pressure man lang siya na ano. Yun lang naman yung tingin kong para lang gumalaw si Cox yun nga. Okay. Coach Erin napakagaling ng guest. Oo nga. Next time ulit, ha? Oo nga, balik ka pag ano ha. It's really fun talking to you. Saka yun nga, may connect ka pala talaga sa Dota 2 community, no? Nakakagulat. Kung gusto niyo mag-gym, doon lang sa Anytime Fitness, may kita si Coach Erin. Message yun ako, Coach Erin. Ayan, saka Gusto ka bang batiin? Minabati ko yung Anytime Fitness Network ko. Pinayagan nila ako dito. And, thank you sa mga nanood niyo. Ayun, may mga show nga. bati mo si Cox. Hi, Cox. hindi pa sila. Relax sila. No? Guys, may mga show kami sa Anything. Saan ba tayo may show? This December, just follow our page, Insanity sa Facebook, Insanity sa Instagram. You'll see our show scheduled there. I think we have December 7, December 21, December 3. Basta it's a lot of shows across December. Makati, no? Makati, Sari, and Kashmir. Yun yung mga venue. And Sa Viva Cafe, yan, lagi kami dyan. ayan. And Nomo, kapitbahay ng Tier 1 building, nandito lang sa Tomas. And alright, I think it's Like and share. ano pa? Ano ba bang Sabihin mo na lang. Hello, sa Touch and Senses. Dapper Lipitin mo ko nga sa ayan, yung mga sponsors ni Miss Erin. Also, yun nga, catch our podcast here. Catch our podcast here sa Spotify. And we'll be releasing more episodes soon. And yun. I think that Okay? nga. Thank you. That's episode 1. Catch us on our next episode. Bye!